ang mahal na ipakus ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus kay Pilato sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Tumugon ang punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar." Nang walang makita si Pilato sa pagkakasala ni Jesus, ay tinanong niya ang mga tao kung ano ang gagawin kay Jesus. Inudyukan ng mga punong saserdote ang taong bayan at sumigaw sila ng ganito, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Si Jesus ay hinatulang mamatay sa krus. Malakas na ipinagsigawan ng mga punong saserdote na ipako si Jesus sa krus, kaya't ipinasiya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan, ang ipako si Jesus sa krus. Si Jesus ay hinatulang mamatay sa krus. Ang pagtanggap at pagyakap ni Jesus sa krus. Ibinigay nila kay Jesus ang kanyang krus. Pagkaabot nila ng krus ay tinanggap agad ito ni Jesus at buong kababaang loob itong niyakap sa kabila ng mapait na sasapitin niya sa krus na kahoy. Ang pagtanggap at pagyakap ni Jesus sa krus. Ang pagpapasan ni Jesus sa banal na krus. Pagkatapos na maibigay ang krus ay agad inilabas ng mga kawal si Jesus habang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawaging lugar ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Lingid sa kaalaman ng maraming manonood ng araw na iyon, hindi lamang siya nagpasan ng karaniwang kahoy, kundi ang pinapasan ni Jesus ay ang kasalanan ng buong sanlibutan at hinarap ang nararapat na kaparusahan na dapat sana ay tayo ang magdanas. Ang pagpapasa ng krus na isang instrumento ng kamatayan ay nangangahulugan ng kamatayan sa sarili upang mabuhay bilang mga bagong nilalang sa paglilingkod at pagsunod kay Kristo. Nangangahulugan ito ng pagsusuko sa Diyos, ng ating kalooban, mga minamahal, ambisyon at ng ating mga personal na naisin. Hindi dapat na maging pangunahing layunin natin ang paghanap sa ating sariling kasiyahan, kundi maging handa na tanggihan ang lahat at maging handang ialay ang sariling buhay para kay Jesus kung kinakailangan. Ang pagpapasan ni Jesus sa banal na krus. Jesus Nazareno o Jesus na taga Nazaret, ang tawag sa kanya ng mga Hudyo. Ang labis na kabigatan ng krus na kanyang pasan ang siyang naging dahilan upang siya ay madapa at mapasubasog. Sa kabila ng mga tinatanggap niyang mura mula sa mga sundalo, ay pilit niyang itinitindig ang krus mula sa unang pagkadapa. Tinutulak na siya ng mga sundalo upang bumangon sa pagkadapa. Ngunit nanginginig ang kanyang buong katawan dahil na rin sa mga sugat na kanyang natamo at halos hindi makayanan na makatayo. Jesus Nazareno. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Ang puso mo'y para na ring tinatarakan ng isang balaraw. Ito ang hula ni Propeta Simeon. Ito rin ang nararamdaman ni Maria noong makita niya ang kanyang mahal na anak na pasan ng krus. Tigib ng hapis at puno ng pagdadalamhati. Masakit sa isang ina ang makitang pinahihirapan ng kanyang anak na wala namang kasalanan. Ito ang ika-4 na hapis ni Maria. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Ang pagtulong kay Jesus ni Simon na taga Cirene. Paglabas nila ng lungsod ay nakita ng mga sundalo ang isang lalaking galing sa bukid na nagngangalang Simon, isang taga Cirene na ama ni na Alejandro at Rufo. Pinigil nila ito at pilit na pinapapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus.
Ang pagtulog kay Jesus ni Simon na taga Cirene. Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Isang babae na nagpilit makalapit kay Jesus. Tinanggal niya ang kanyang belo at ipinunas ito sa pawisan at dugo ang mukha ni Jesus. Hinila palayo kay Jesus at bakas sa kanyang mga mukha ang katanungang, bakit ninyo ito ginawa sa kanya? Sa birang na natitiklop na ipinahid sa mukha ni Jesus ay isang malaking himalang na larawan ang mukha ni Jesus sa gilid, likod at harap, na kung ilaylay at iladlad ay tatlong mukha ang nahayag. Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem. Sinundan si Jesus ng maraming tao. Kabilang dito ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa araw na ito ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem. Ang paghuhubad kay Jesus. Pagkatapos pasanin ni Jesus ang krus patungong Golgota, sapilit niyang hinubad ng mga kawal ang damit ni Jesus sa kanyang dugoang katawan. Ang mga sugat na unti-unting natuyo at dumukit sa kanyang mga damit ay muling nanariwa sa pagtanggal ng kanyang mga damit. Ang paghuhubad kay Jesus. Ang pagpapainom ng apdo kay Jesus. Pagdating nila sa pook na tinatawag na Golgota, binigyan nila si Jesus ng alak na may kahalong apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Ang pagpapainom ng apdo kay Jesus. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Ikasiyam ng umaga nang ipako si Jesus sa krus, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan upang malaman kung kanino mapupunta ang bawat kasuotan. Isinulat sa itaas ng krus niya ang mga katagang Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, na ang ibig sabihin, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Kasama ni Jesus na ipinako ang dalawang magnanakaw, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Habang nakapako si Jesus sa krus, ay pailing-iling siyang kinukutya at iniinsulto ng mga nagdaraan. Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Tiniya din siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw.
Si Maria at Juan sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae na si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Sina Maria at Juan sa paanan ng krus. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Alam na ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan sa kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, kinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanya sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Si Jesus sa kandungan ng kanyang nagdadalamhating ina. Nang makita nilang patay na si Jesus, pumunta kay Pilato si Jose na taga Arimatea at si Nicodemo upang hingin ang bangkay ni Jesus